Si Iran sa totoo lang ay medyo mahigpit, sinusunod niya ang schedule ni Yuan Chen, ngunit hindi rin siya maaaring magpakita ng sobrang pasensya, kaya't itinakda niya ang oras sa 6:06 ng hapon bukas. Ngayong umaga, ginising siya ng malakas na katok sa pinto. Madilim pa, nang tingnan niya ang telepono, 7:07 pa lang. Karaniwan, walang regular na oras ng trabaho at pahinga si Iran, madalas siyang natutulog hanggang tanghali, sabay laktaw ng tanghalian. Ang gumising ng maaga ay parang banta sa buhay, at ang bawat katok ay parang pilit na humihingi ng buhay. Hindi mawari ni Iran kung sino ang darating sa ganoong aga. Matapos magpalipas ng ilang minuto, nang matiyak niyang siya talaga ang hinahanap, nagsuot siya ng kardigan at binuksan ang pinto. Sa harap niya ay isang lalaking kayumanggi ang balat. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa, sabay ngumiti ng malapad, ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin. Dumating ako para tingnan ang kwarto, huwag kang mag-alala, sandali lang ako. Nang akmang papasok ang lalaki, bahagyang natauhan si Iran, agad niyang iniunat ang kamay para hadlangan. Sandali lang, bakit ka basta papasok? Damang-dama niya ang pagtutol sa paghipo ng lalaki kahit maisapin ang kanyang kardigan. Pigil ang pagkainis, nagtanong siya. Nandito pa ako, hindi ba pwedeng hintayin mo munang makalipat ako bago mo tingnan? Akala niya ang bahay sa Yenbak ay ligtas. Kahit maliit at parang pugad, nagbigay ito ng init. Nakasuot pa si Iran ng damit pantulog, shorts na maiksi. Makipagharap sa estranghero ay hindi na komportableng bagay, lalo pat isang matandang lalaking ngayon lang niya nakita. Pabayaan itong pumasok ay parang pagpapahamak na rin sa sarili. May tinutuluyan akong hotel malapit dito, kaya dumaan na rin ako, wika ng lalaki. Hindi pa rin natitinag, nakangiti habang iniangat ang hawak na supot na plastik. Hindi ka pa kumakain ng agahan, nagdala ako ng kauntig. May kakaibang amoy na malansa mula sa kanya, halo ng pawis at amoy ng siopao sa supot. Lalong sumama ang pakiramdam ni Iran, parang sumisidhi ang asido sa sikmura niya. Naalala niya ang sinabi ni Yuan Chen, dahilan kung bakit siya pinili nito, dahil siya'y mahirap, maganda at madaling kontrolin. Alam ni Iran na ang kagandahan niya ang pinakamahalagang dahilan. Kung totoo man iyon, at kung handa pa rin si Yuan Chen na magbigay ng magandang kondisyon, marahil maaari niyang gamitin iyon bilang kapalit. Magdamag siyang nag-isip. Totoo, kailangan niya ng pera. At tao'y hindi pwedeng manatiling lugmok maliban kung may umaalipin sa kanya. Kailangan niyang makaharap si Yuan Chen. Tanghali, nagnap si Iran, pagkagising ay inayos ang mga gamit. Bagamat hindi pa siya matagal sa bahay na iyon, inasikaso niya ang dekorasyon, may lampshade, makukulay na kortina, maayos na estante, at mga lumang si at pelikula. Alam niyang hindi iyon tahanan niya, ngunit pinanghihinayangan pa rin niya. Hindi sanay si Iran na magsisi sa mga pasya. Ang buhay ay mahaba pa, wala pang dahilan para lingunin ang nakaraan. Kung si Yuan Chen ay simpleng nagbalik ng damit na dati niyang binigay, pwede niyang ibenta iyon online. Kung may ibang balak pa ito, hindi na kailangan ni Iran magpanggap bilang inosenteng babae. Kung ang biro nila dati ni Xiao tungkol sa pag-aasawa ng mayamang sihi ay posibleng magkatotoo, bakit hindi niya tatanggapin? Bandang 5:30, matapos maligo at magbihis, handa na si Iran. Bago lumabas, ang dalawang alaga niyang pusa ay paikot-ikot sa kanyang mga paa, humahagod ng buntot at umuungol. Yumuko siya, hinaplos ang mga ito, saka isinara lahat ng bintana. Pagdating sa pasilyo ng gusali, may nakaparadang itim na kotse. Bumaba ang driver, magalang na binuksan ang pinto. Ang loob ng kotse, may kisam na parang may bituing kumikislap, upo ang balat na malambot at may banayad na samyo. Walang tao sa likod kaya't nakarelax si Iran. Sasalubungin kayo ng amo diretso mula sa opisina papunta sa restaurant, paliwanag ng driver. Tumango si Iran, tumahimik at tumingin sa bintana. Ang tirahan niya ay nasa labas lang ng lungsod, kalahating oras ang biyahe papuntang Tis, lalo na't rush hour. Sa gabi, maganda ang Yenbak. Habang dumaraan ang tanawin para bang pelikula. Nang huminto ang sasakyan, medyo kinabahan si Iran. Ang restoran ay nasa sentrong lugar ng Yenbak, may arkitekturang klasikong ginto't maringal. Sa loob, napakaluho, hindi pa niya naranasan ang ganoong lugar. Sinabi lang niya ang apelyidong Kiyen at agad siyang pinasok ng receptionist sa isang pribadong kwarto. Magalang siyang nagpasalamat, salamat.
Naiwan siyang mag-isa sa loob na mangha sa lawak at karangyaan. May sofa, painting at parang desk. Habang sinusuri niya, biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Dahil sa puwersa, napasulong siya. Ang kanyang botay kumalabog sa sahig. Napatingin siya sa lalaking pumasok. Ang mukha nitong malamig ngunit may malalim na tingin, hindi na iba noong huli silang nagtagpo. Pero ngayon, mas malapit. Rinig niya ang Ingles sa telepono nito. Habang hawak pa niya ang doorknob, naramdaman ng lalaki ang daplis ng damit niya. Bahagya siyang umiti at iniunat ang kamay sa balikat niya. Malamig sa labas, mahina niyang paalala, saka hinila ang pinto para pumasok siya. Nataranta si Iran, inalis ang buhok sa tainga, dumikit sa hairpin na may perlas. Para hindi magmukhang alangan, hinagod niya na lang ang buhok pababa. Nagbigay daan siya, mahina ang tinig, mauuna na po kayo. Pinagmasdan siya ni Yuan Chen, parang nais isara ang pinto. Napailing ito, saka mahina, tapos na ako dito, pumasok na tayo at mag-usap. Tumango si Iran at binitiwan ang pinto. Sa loob, mainit ang silid. Inalis niya ang coat at scarf bago maupo. Ang suot niya ay abong dress na hapit, black boots, ang katawan payat at matangkad. Kung dati simple ang ayos niya, ngayon malinaw na pinaghandaan. Nakita yun ni Yuan Chen, ngunit hindi siya nagtagal sa pagtitig, nag-utos siya sa waiter. May bawal ka bang pagkain? Tanong niya. Sandaling tumigil si Iran, saka diretso, ayaw ko ng cilantro, at hindi ako makakain ng karamihan sa seafood. May allergy ka sa seafood? Tanong ni Yuan Chen. Karamihan, tugon niya. Okay, tatandaan ko, anya, simple at magaan. Hindi malinaw kung ito ba ay kaswal na tugon o tunay na pag-aalaga. Tumahimik si Iran. Ngunit ang sumunod na sabi ni Yuan Chen ay maihalong papuri, ngayon, napakaganda mo. Hindi siya nagpaligoy. Pinisil niya ang lailayan ng kanyang dress, huminga at diretsong tumingin sa kanya. Ang inuupahang kwarto ko, ibinalik ng may-ari. May kinalaman ba iyon sa iyo? Ang nakaraan ang nagtulak kay Iran sa isang mahirap na kalagayan at ayaw niya nito. Kaya't diretso niyang inilapag sa mesa ang tanong na pinakagusto niyang malaman. Tutal, walang masama kung dumiretso siya sa punto. Hindi niya inasahan na ang kanyang walang basehang tanong ay sasagutin ng tiyak ni Yuan Chen. Malinaw at malamig ang tinig na parang batong hiyas na nabasag. Bahagyang humiti si Yuan Chen, lalo pang naging banayad ang kanyang mukha. Talagang matalino ka. Napakatuwiran ng kanyang pagpayag at hindi nakalimutang magbigay ng kaunting pampalubag loob. Sandaling napatigil si Iran, hindi alam kung anong ekspresyon ang gagawin. Dumating ang mga waiter dala ang pagkain. Nakita ang masasarap na putahe na may kulay at samyo, ngunit para kay Iran, lahat ay tila walang lasa, kahit kanina pa siya hindi kumakain. Ang kanyang pananahimik ay parang ibinigay ang inisyatiba kay Yuan Chen. Hindi nagmadali ang lalaki na kunin ang chopsticks, bagkus ay ibinaba ang tingin at ipinagpatuloy ang usapan. Kaya't si Vian ay pumunta upang makipagkita sa akin, para lamang ba talaga ito sa upa ng bahay. Sa dibdib ni Iran ay naipon ang isang hiningang may kasamang galit, hindi niya maibulalas o malunok. Ang kanyang tinig ay hindi matatag at may kasamang talim. Kung kaya kong makipagkita sa inyo, gaano pa kaya kasimpleng dahilan iyon? Ang lalaking ito ay marunong magtago ng kanyang kayabangan sa likod ng banayad na anyo, ngunit pinapayagan din niyang tratuhin siya ng may galang. Kaya't hindi na rin nagpaligoy si Iran. Exia, maaari ba ninyong sagutin ang tapat ang bawat tanong ko, nang hindi agad gumaganti ng tanong? Mula umpisa hanggang ngayon, hindi naman niya ginawa iyon, ngunit ang dalagang nasa harap niya ang nagbigay ng hamon. Gayunpaman, hindi siya natinag. Sa mga mata ni Yuan Chen ay may bahagyang ngiti ng kapayapaan at katahimikan. Sige, magtanong ka. Lithixi, alam kong hindi ninyo ako kailangan, pero kung pinlano ninyong dalhin ako rito, marahil iniisip ninyo na kung basta ninyo akong pakakawalan, malaking panghihinayang iyon, tama ba? Mukhang may iniisip si Yuan Chen, ngunit hindi siya nagtagal sa pagdadalawang isip. Sayang nga. Ano ang pinanghihinayangan ninyo? Mariing humiti si Iran, at upang hindi siya mamisinterpret, agad siyang nagdagdag, na sayang ang isang taong tulad kong walang modo, kaya dapat akong turuan ng leksyon. Ang salitang leksyon ay medyo mabigat. Mahinang bumuntong hininga si Yuan Chen, mababa ang tinig, mahirap tukuyin kung gaano katapat,
ngunit ang panlabas na anyo ay maayos. Kung ang ginawa ko ay nakapagdulot ng abala sa iyo, maaari akong humingi ng paumanhin, Yen Hit. Ang ibig kong sabihin, kung hindi magtatagumpay ang bagay na ito, saka iyon ang tunay na pagsisisi. Malalim ang kanyang titig, biglang lumihis ng paksa. Mahilig ang lolo ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Kung masyadong matagal sa hawla, nagkakasakit sila. Ngunit kapag pinalaya, lilipad ng walang direksyon, minsan muntik pang mawala. Hindi pwedeng palaging nasa hawla, ngunit nakakatakot din kung lilipad ng masyadong mataas o malayo. Ang tanging magagawa, putulin ang kanilang mga pakpak. Hindi man sila nasasaktan at saka, para sa kanila, ang kalayaan ay hindi naman palaging mabuti. Sa malumanay na tinig ni Yuan Chen, nakatago ang lantad na pagbabanta. Hindi naman mangmang si Iran, paano niya hindi maunawaan? Isang lalaking walang kahihiyan. Bagamat hindi pa matagal ang kanilang pagkakakilala, tiyak si Iran, ang taong ito ay isa sa mga marunong maghiwalay ng pag-ibig at pagnanasa, at para iwasan ang gulo, nagpapakita ng anyong Maginoo. Maganda ang kanyang pananalita, ngunit ang katapatan ay kakaunti. Kung haharapin ang ganitong tao, mauubos siya. Ngunit kung pinapahalagahan ng lalaki ang kanyang reputasyon, kailangan lang niyang huwag tanggalin ang maskara nitong huwad na Maginoo. Bukod pa rito, halos magiba na ang kanyang gulugod, wala na siyang panahon upang mag-alala tungkol sa balat na natitira. Magaling ang iyong paningin. Hindi na gumamit ng formalidad si Iran, tuwid ang kanyang maliwanag na mga mata. Maganda ako, matalino, mabilis umunawa, may kakayahan. Napakatahimik niya, kahit pinupuri ang sarili, hindi man lang namula. Bahagyang kumurba ang kilay ni Yuan Chen, lalo pang lumalim ang kanyang madilim na tingin. Kung susundin ang iniisip mo, tiyak na iniisip mong wala akong gulugod, at mabilis akong yumuyuko. Malumanay na huminga si Iran at nagpasya. Maaaring tanggapin ko ang iyong kondisyon, ngunit gusto kong malaman kung anong benepisyo ang makukuha ko. Pakilinaw, sabihin ng tiyak. Ayokong malugi, kailangan ko rin ng kaunting kapanatagan. Ang hinihingi kong garantiya ay hindi magiging mura. Kung magiging tapat ka at tatawagin itong pakikipagtulungan, malinaw din akong maglalatag ng aking kondisyon. Pumapayag ka ba? Pagkatapos nito, nanuyo ang kanyang lalamunan. Agad niyang kinuha ang basong kristal na may alak sa harap at lumago. Bihira uminom si Iran at mahina ang kanyang tolerance. Isang lagok lang, kahit hindi matapang ang alak, nagkulay rosas agad ang kanyang pisngi. Tahimik siyang pinagmasdan ni Yuan Chen at marahang umiti, sige, magsabi ka. Hindi tumingin si Iran diretso sa mga mata niya, walang paligoy-ligoy. Ngayon mismo, ilipat mo sa akin ang isang halagang sapat para kumbinsihin ako. Hindi nabigla si Yuan Chen sa kanyang hiling. Ang malamlam na tingin ng babae ay nakita niya lahat, kabilang ang, kahit na ito'y walang katuwiran. Isang itim na credit card na may gintong gilid ang lumipat mula sa kanyang palad patungo sa harap ng babae. Isang tingin lang ni Iran, sa kanya narinig ang mababang tinig ng lalaki. Mayroong 1,000,000 limit. Kung simpleng card lang iyon, baka walang epekto kay Iran. Pero nang marinig ang dalawang salitang 1,000,000, tiyak na tumigil ang tibok ng kanyang puso sandali. Nabighani siya, ngunit hindi nagpakita ng pagkasabik, kahit ang card ay hindi pa niya hinawakan. Kalma niyang tinanong. Mayroon bang dapat tandaan? Bahagyang tinaas ni Yuan Chen ang kilay, ngumiti. Iyon na ang card, gumastos ka ayon sa gusto. Ngunit pagkatapos ng kasal, may tunay na regalo. Pagkasabi nito, ang gintong gilid ng card ay pumigil sa kamay ni Rixi na paabot na. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang mga mata ng lalaki ay nagningning, mahirap arukin ang lalim. Bahagyang nabalisa ang puso ni Iran. Ang nakaraan ang nagtulak kay Iran sa isang mahirap na kalagayan at ayaw niya nito. Kaya't diretso niyang inilapag sa mesa ang tanong na pinakagusto niyang malaman. Tutal, walang masama kung dumiretso siya sa punto. Hindi niya inasahan na ang kanyang walang basehang tanong ay sasagutin ng tiyak ni Yuan Chen. Malinaw at malamig ang tinig na parang batong hiyas na nabasag. Bahagyang humiti si Yuan Chen, lalo pang naging banayad ang kanyang mukha. Talagang matalino ka. Napakatuwiran ng kanyang pagpayag at hindi nakalimutang magbigay ng kaunting pampalubag loob. Sandaling napatigil si Iran, hindi alam kung anong ekspresyon ang gagawin. Dumating ang mga waiter dala ang pagkain.
Nakita ang masasarap na putahe na may kulay at samyo, ngunit para kay Iran, lahat ay tila walang lasa, kahit kanina pa siya hindi kumakain. Ang kanyang pananahimik ay parang ibinigay ang inisyatiba kay Yuan Chen. Hindi nagmadali ang lalaki na kunin ang chopsticks, bagkus ay ibinaba ang tingin at ipinagpatuloy ang usapan. Kaya't si Gen Vixi ay pumunta upang makipagkita sa akin, para lamang ba talaga ito sa upa ng bahay. Sa dibdib ni Iran ay naipon ang isang hiningang may kasamang galit, hindi niya maibulalas o malunok. Ang kanyang tinig ay hindi matatag at may kasamang talim. Kung kaya kong makipagkita sa inyo, gaano pa kaya kasimpleng dahilan iyon? Ang lalaking ito ay marunong magtago ng kanyang kayabangan sa likod ng banayad na anyo, ngunit pinapayagan din niyang tratuhin siya ng may galang. Kaya't hindi na rin nagpaligoy si Iran. Sixensyang, maaari ba ninyong sagutin ang tapat ang bawat tanong ko, nang hindi agad gumaganti ng tanong? Mula umpisa hanggang ngayon, hindi naman niya ginawa iyon, ngunit ang dalagang nasa harap niya ang nagbigay ng hamon. Gayunpaman, hindi siya natinag. Sa mga mata ni Yuan Chen ay may bahagyang ngiti ng kapayapaan at katahimikan. Sige, magtanong ka. Wilithixi, alam kong hindi ninyo ako kailangan, pero kung pinlano ninyong dalhin ako rito, marahil iniisip ninyo na kung basta ninyo akong pakakawalan, malaking panghihinayang iyon, tama ba? Mukhang may iniisip si Yuan Chen, ngunit hindi siya nagtagal sa pagdadalawang isip. Sayang nga. Ano ang pinanghihinayangan ninyo? Mariing humiti si Iran, at upang hindi siya mamisinterpret, agad siyang nagdagdag, na sayang ang isang taong tulad kong walang modo, kaya dapat akong turuan ng leksyon. Ang salitang leksyon ay medyo mabigat. Mahinang bumuntong hininga si Yuan Chen, mababa ang tinig, mahirap tukuyin kung gaano katapat, ngunit ang panlabas na anyo ay maayos. Kung ang ginawa ko ay nakapagdulot ng abala sa iyo, maaari akong humingi ng paumanhin, Yan Hit. Ang ibig kong sabihin, kung hindi magtatagumpay ang bagay na ito, saka iyon ang tunay na pagsisisi. Malalim ang kanyang titig, biglang lumihis ng paksa. Mahilig ang lolo ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Kung masyadong matagal sa hawla, nagkakasakit sila. Ngunit kapag pinalaya, lilipad ng walang direksyon, minsan muntik pang mawala. Hindi pwedeng palaging nasa hawla, ngunit nakakatakot din kung lilipad ng masyadong mataas o malayo. Ang tanging magagawa, putulin ang kanilang mga pakpak. Hindi man sila nasasaktan at saka, para sa kanila, ang kalayaan ay hindi naman palaging mabuti. Sa malumanay na tinig ni Yuan Chen, nakatago ang lantad na pagbabanta. Hindi naman mangmang si Iran, paano niya hindi maunawaan? Isang lalaking walang kahihiyan. Bagamat hindi pa matagal ang kanilang pagkakakilala, tiyak si Iran, ang taong ito ay isa sa mga marunong maghiwalay ng pag-ibig at pagnanasa, at para iwasan ang gulo, nagpapakita ng anyong maginoo. Maganda ang kanyang pananalita, ngunit ang katapatan ay kakaunti. Kung haharapin ang ganitong tao, mauubos siya. Ngunit kung pinapahalagahan ng lalaki ang kanyang reputasyon, kailangan lang niyang huwag tanggalin ang maskara nitong huwad na maginoo. Bukod pa rito, halos magiba na ang kanyang gulugod, wala na siyang panahon upang mag-alala tungkol sa balat na natitira. Magaling ang iyong paningin. Hindi na gumamit ng formalidad si Iran, tuwid ang kanyang maliwanag na mga mata. Maganda ako, matalino, mabilis umunawa, may kakayahan. Napakatahimik niya, kahit pinupuri ang sarili, hindi man lang namula. Bahagyang kumurba ang kilay ni Yuan Chen, lalo pang lumalim ang kanyang madilim na tingin. Kung susundin ang iniisip mo, tiyak na iniisip mong wala akong gulugod, at mabilis akong yumuyuko. Malumanay na huminga si Iran at nagpasya. Maaaring tanggapin ko ang iyong kondisyon, ngunit gusto kong malaman kung anong benepisyo ang makukuha ko. Pakilinaw, sabihin ng tiyak. Ayokong malugi, kailangan ko rin ng kaunting kapanatagan. Ang hinihingi kong garantiya ay hindi magiging mura. Kung magiging tapat ka at tatawagin itong pakikipagtulungan, malinaw din akong maglalatag ng aking kondisyon. Pumapayag ka ba? Pagkatapos nito, nanuyo ang kanyang lalamunan. Agad niyang kinuha ang basong kristal na may alak sa harap at lumago. Bihira uminom si Iran at mahina ang kanyang tolerance. Isang lagok lang, kahit hindi matapang ang alak, nagkulay rosas agad ang kanyang pisngi. Tahimik siyang pinagmasdan ni Yuan Chen at marahang umiti, sige, magsabi ka. Hindi tumingin si Iran diretso sa mga mata niya, walang paligoy-ligoy. Ngayon mismo, ilipat mo sa akin ang isang halagang sapat para kumbinsihin ako.
Hindi na bigla si Yuan Chen sa kanyang hiling. Ang malamlam na tingin ng babae ay nakita niya lahat, kabilang ang, kahit na ito'y walang katuwiran. Isang itim na credit card na may gintong gilid ang lumipat mula sa kanyang palad patungo sa harap ng babae. Isang tingin lang ni Iran, sa kanya narinig ang mababang tinig ng lalaki. Mayroong 1 milyong limit. Kung simpleng card lang iyon, baka walang epekto kay Iran. Pero nang marinig ang dalawang salitang 1 milyon, tiyak na tumigil ang tibok ng kanyang puso sandali. Nabighani siya, ngunit hindi nagpakita ng pagkasabik, kahit ang card ay hindi pa niya hinawakan. Kalma niyang tinanong. Mayroon bang dapat tandaan? Bahagyang tinaas ni Yuan Chen ang kilay, ngumiti. Iyon na ang card, gumastos ka ayon sa gusto. Ngunit pagkatapos ng kasal, may tunay na regalo. Pagkasabi nito, ang gintong gilid ng card ay pumigil sa kamay ni Trixie na paabot na. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang mga mata ng lalaki ay nagningning, mahirap arukin ang lalim. Bahagyang nabalisa ang puso ni Iran. Kinabukasan, hindi na siya nagpaiwan sa kama hanggang tanghali. Maaga pa lang, inisa-isa na niya ang mga gamit upang ihanda ang paglilipat. Pagkatapos ng kasal, lilipat na siya sa tirahan ni Yuan Chen, isang kondisyon na hindi niya maaaring tanggihan. Kapalit nito, isang alok na walang sinumang makakatanggi, isang bahay. Sa mesa ng kasunduan, bukod sa credit card, ibinigay pa ni Yuan Chen ang listahan ng mga ari-ari ang maaari niyang pagpilian. Napakaraming nakakaakit na kondisyon ang inilatad, sino ba ang hindi mahuhulog? Totoo, may kayabangan ang lalaking ito. Pero kasabay niyon, sobra din siyang mayaman at handang gumastos. Ang tinatawag na isilid pangkasal ay parang isang pihaw lang ginto. Kung siya lamang ang titira roon, hindi ba't para siyang nabubuhay sa bersyong mansyon ng dalagang 20 anyos na sikat ngayon online? Sobrang swerte niya. Kung ilang araw lang ang nakalipas, si Iran ay nagpipigil pa, ngayon ay hawak ang credit card na parang espada at buong yabang na pumasok sa mall. Wala na siyang laban sa lakas ng salapi ni Yuan Chen. At totoo nga ang kasabihan, kapag may pera ka, kaya mong gawin ang lahat. Kahit gaano siya gumastos, tila hindi nababawasan ang laman ng card. Sa bawat resibo na hawak niya, napapatawa na lang siya sa sarili, narito ako sa mall, pero hindi pa rin pala ako marunong gumastos. Dati, online shopping lang ang kaligayahan niya. Naghihintay ng sale, nagtitimpi. Ngayon, isang click lang, wala nang pagtitimbang. Mga gamit na dati ay ayaw niyang pakawalan, agad niyang pinapalitan ng bago. Maging sa mga luxury shop na noon ay pangarap lang, nakakabili na siya ng walang alinlangan. Nasa telepono pa rin niya ang mga larawan ng mga villa, minsan ay tinitingnan niya ulit. Dati, pangarap lang niyang balang araw ay magkaroon ng sariling apartment sa malaking lungsod gaya ng Yanbe. Ngayon, tinutupad ni Yuan Chen ang pangarap na iyon, subalit parang may bahid ng pagkahindi totoo. Sapagkat ang mga larawang nakikita online, hindi maikukumpara sa isang bahay na tunay, hinahawakan at nakikita. At kahit maghiwalay pa sila, iyon ay mananatili sa kanya, iyon ang pangako ni Yuan Chen. Sa ikalimang palapag ng mall, napahinto siya sa harap ng isang tindahan ng mga gamit pang photography. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong pagkahumaling. Marami pa ang natitira sa card. Kung hindi man siya maging isang dakilang direktor, baka naman pwede siyang mag-ipon at magbukas ng isang maliit na tindahan na gaya nito. Hindi rin masama. Kakapasok pa lang niya sa loob ng may dalawang dalagang magkahawak ang kamay ang biglang bumulong. Twin Nay, hindi ba't iyon ang ate mo? Grabe, ang astig ng ate mo. Bumili ng sangkatutak na damit at bag na sobrang mahal. Karapat-dapat nga siyang maging sikat na blogger. Bilisan mong lapitan, baka imbitahan pa niya tayong kumain mamaya. Hindi naman sinasadya ang mga salita, pero ang nakarinig ay may ibang iniisip. Ngumiti si Tianvelin Nay at tinapos ang biro. Imposible niyang imbitahan akong kumain. Nga naman, bagaman magka-roommate sila sa universidad, hindi naman sila tunay na magkaibigan. Ang alam ng iba, may ate siyang anak sa panig ng ina. Ngunit ang hindi nila batid, wala silang ugnayang dugo. At hindi kailanman naging isang pamilya na nagmamahalan. Hindi naman talaga mula sa bibig ni Tianvelin Nay kaya nakilala si Trixie. Magkakolehiyo sila, at si Iran ay senior ng high taon, isang estudyanteng huwaran, laging nangunguna sa mga aktibidad, at bukod pa roon ay isang blogger na may kaunting pangalan sa self-media.
Sa ganitong talaan ng buhay, saan man siya magpunta, nagiging sentro ng atensyon. Kaya't kahit hindi magka-batch, ang makilala siya ay hindi nakatakataka. Masyadong matigas ang tono ni Tianlin Nay, kaya't nagulat ang roommate. Ha? Bakit naman? Bakit ba kailangang may dahilan? Ano, adik ka na ba sa libreng kainan? Akala mo ba ang pera ng senior ay hindi rin pera? Saglit siyang tiningnan ni Tianlin Nay, sa kamarahang ibinulgar, kumain ka na lang ng pangmahirap nating meal allowance. Grabe, kung ayaw mong librehin kami, sabihin mo na lang ng diretsyo, hindi na kailangang ganyan. Meal allowance nga, so what? Para bang pagkain ba ito ng pamilya mo? Nagpatuloy ang mga dalaga sa pagbibiruan, ngunit si Tianlin Nay ay hindi sumali. Sa halip, tumitig siya sa tindahan ng mga kagamitang pang-recording at photography, sa kamarahang kinatok ang screen ng cellphone. Matagal siyang nag-isip at sa huli tinigilan ang balak na ipaalam kay EO ang tungkol sa di inaasahang pagkikita. Nang tuluyan niyang pasukin ang larangang hilig niya, doon lamang natanto ni Iran, hindi pala siya hindi marunong gumastos, kundi nahihiya siyang gumastos. Ngayon palang umpisa ng buwan, pero nakaubos na siya ng higit 10. Hindi ba't sobra na iyon? Diyos ko, ni sa panaginip ay hindi niya inakalang darating ang araw na magiging ganito siya. Tila ba mas madali ang mula sa kahirapan tungo sa kayamanan, kaysa sa mula kayamanan pabalik sa kahirapan? CNG, Diaz kaya sige, ipack nyo na lahat. Inilahad ni Iran ang card upang magbayad. Teka, paano naman ito? Antigo ito, halos wala nang makikita sa buong bansa. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang isang sihi, na may mukha ng lumang artista mula Hong Kong, at may ngiting misteryoso. Kung hindi mo ito kukunin, kailangan ko na itong itago, baka mawala ang pang-display ng shop. Huminga ng malalim si Iran, at matapos ang 3 segundo ay tumugon, bibilhin ko. Ang ekspresyon ng may-ari ay nagkunwaring puno ng panghihinayang, ngunit halata sa mata niya, ito na ang pinakamalaking benta mula nang magbukas ang shop 3 taon na ang nakararaan. Matapos irehistro ang impormasyon, nangako ang may-ari na ipapadala lahat ng pelikula, at mga memorabilia diretso sa bahay niya. Bago siya umalis, nag-alok pa itong makipagkaibigan, upang kapag may makuha pang antigong bagay, madali siyang maabisuhan. Malinaw, itinuring na siya nito bilang isang mayamang kliyente. Hindi naman tumanggi si Iran. Ang totoo, kung may bisyo man siyang maluho, ito na iyon. Ang villa na ibinigay ni Yuan Chen ay may 4 na palapag kasama ang basement. Ilang gamit lang ito pero tiyak na mapupuno rin. Kaya ngayong malapit na ang araw ng paglipat, ang tanging hiling ni Fitexi ay sana huwag bigla ang sumulpot ang dakilang Budha na iyon. Nang makuha ang mahabang resibo, magaan ang loob ni Iran, ang kaunting lungkot kanina ay naglaho na parang ulap. Sa simula ng tagsibol, sa Yanbei, mabilis laging bumabagsak ang gabi. Nang lumiwanag ang mga poste ng ilaw at nagsalubungan ang agos ng mga sasakyan, nagsimulang kumislap ang mga gusaling matatayog. Mula sa rooftop ng isang mataas na gusali, tanaw na tanaw ang nakabibighaning tanawin ng lungsod. Si Yuan Chen, nakatingin sa pinakatanyag na gusali sa commercial district, ang malaking orasan, ay bahagyang umiti. Ang telepono niyang kagagaling lang sa Do Not Disturb mode ay muling nagliwanag, sunod-sunod ang mga notification ng gastos mula sa credit card. Nais na niyang pirmahan ang kontrata kasama ang babae, at personal pa siyang sasama upang ihatid ito sa villa. Kung tutuusin, dapat ay magandang balita iyon. Pero hindi pa handa si Iran. Nakasuot lang siya ng simpleng jeans at sweater, hinaplos ang maikli at makinis na buhok, at hindi talaga maunawaan kung bakit minadali ni Yuan Chen ang oras. Miss, saan nga ba ang direksyon ninyo? Malapit na tayo, gusto niyo bang ibaba ko kayo? Tanong ng trooper, halatang nahihirapan. Bahagyang kinagat ni Iran ang labi bago tumugon, diretso lang, malapit na. Itinaas niya ang telepono at mahina, pasensya na, pwede ba akong manatili sa bahay ko ngayong gabi? Bukas pa darating ang moving service. Sa kabilang linya, narinig niya muna ang boses ng assistant, sandali lang. At pagkaraan, ibang boses ang pumasok, mababa, malamig, mabagal, ang mahalaga, dumating ka. Ang sinabi ko, nakalimutan mo na ba? Banayad ang tono, ngunit bawat salita ay may bigat na hindi matutulan. Isa lang ang kahulugan, pagkatapos ng kasal, isa sa mga kondisyon, dapat sumunod ka. 7:00 ng gabi.
Ang malamig na hangin ng gabi ay nagbigay ng pamumula sa kanyang pisngi, at ang mga binti sa ilalim ng maong ay nagsimulang manigas dahil sa pagtayo ng matagal. Pero higit na mahirap kaysa sa lamig ay ang dalawang bag ng pusa na hawak niya sa magkabilang kamay. Mahigit kalahating oras mula nang matapos ang tawag. Sakto pa lang siyang yuyuko para ibaba ang mga bag nang biglang sumilaw ang isang malakas na ilaw mula sa kanan. Ang lumang apartment na ito ay may dalawang problema, mahina ang seguridad at luma ang pasilidad. Ni ilaw sa pinto, wala. Kaya't sanay siya sa dilim. Ang biglang liwanag ay lalo lang nakabulag sa paningin. Isang may batch ang huminto sa harap, nakabukas ang hazard lights. Mula sa postura pa lang, imposibleng hindi mapansin, sasakyan ni Yuan Chen. Dumating din siya. Nakatayo si Iran sa dilim at agad siyang nilapitan ng trooper upang tulungan siya sa mga gamit. Nang aabutin nito ang mga bag ng pusa, mabilis niyang tinanggihan. Hindi na, ako na mismo. Mga pusa ko yan. Tumango ang trooper sa kabinuksan ang pinto sa likuran. Handa na sanang pumasok si Iran, ngunit natigilan nang makita ang lalaki sa loob. Ang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras, ang mga linya ng mukha matalim, malamig ang ekspresyon. Nakaitim na suit at pantalon, sinamahan ng dark blue na kurbata. Sa bawat pagkikita nila, lagi siyang maayos at imposibleng hindi mapansin, isang uri ng kayabangan na tila isinilang nakasama niya. Bagamat madalas na hindi niya maunawaan at medyo nababahala sa mga hilig ni Yuan Chen, hindi rin maikakailan na kung ikakasal siya sa isang lalaking gaya nito, kahit sa itsura pa lang ay hindi na siya lugi. Ngunit ang ikinagulat ni Iran ay hindi ang mukha ng lalaki, kundi ang biglaang pagdating nito. Sinabi niyang siya mismo ang susundo, hindi ang driver ng sasakyan. At totoo nga, siya mismo ang dumating. Sa isang banda, hindi na rin dapat magulat dahil kailangan pa rin nilang lumagda sa kontrata ng DED. Sa loob ng kotse, mainit ang heater at lalo nitong pinatingkad ang lamig sa labas. Sa pagitan ng hangin ng dapit hapon, mabilis na napansin ni Yuan Chen ang pag-aalangan ng dalaga. Itinaas lamang niya ang paningin, malamig at banayad na paalala. Huwag kang matulala dyan. Mula nang magkakilala sila, kahit na palagi siyang tila malamig at mailap, hindi pa nito kailanman sinabihan si Yera ng mabigat na salita. Kaya't ang simpleng paalala na iyon, hindi niya alam kung bakit, ay maihalong init ng pag-aalaga. Marahil ay ilusyon lang. Umupo si Iran sa likuran, hawak ang dalawang bag ng pusa. Maluwag ang espasyo, sapat upang mailagay ang mga ito sa paanan. Dalawa na itong alaga mula pagkasilang, hindi pa sanay sa ibang tao, kaya't matapos makapwesto, sumambulat agad sa loob ng kotse ang sunod-sunod na pagniyaw. Hindi naman ito pinansin ni Yuan Chen. Isang sulyap lang sa loob ng bag, bago magtanong ng mababa ang tinig. Bakit ka may dalang pusa? Para bang nahuli sa kasalanan, medyo kinabahan si Iran. Malinaw ang agwat ng edad nila, at minsan parang bumabalik siya sa pagiging estudyante na kinukwestiyon ng guro. Ngunit hindi ito paaralan at wala rin siyang nilabag. Kaya kalmado niyang sagot. Lumipat ako ng bahay, syempre kailangan kong dalhin sila. Yuan Chen, masyado ka bang nairita? O baka allergic ka sa balahibo ng pusa? Umiti ng bahagya ang lalaki. Hindi naman. Pero sa susunod, ipaalam mo muna. Para makapaghanda ako ng isang kotse pa, hindi ka na masisikipan. Sa sobrang maayos ng suhestyon, nakaramdam si Ira na tila hindi natuwa ang lalaki na hindi siya nagpaalam. Pinilit niyang humiti, sabay tango. Naiintindihan ko. Salamat. Hindi na kumibo si Yuan Chen, ngunit malinaw na hindi rin siya tutol sa ganoong asal. Marahil, gusto rin niya ang pagiging magalang ni Iran. Habang abala siya sa pagpatigil ng mga alagang pusa, napansin niyang ang lalaki ay nakasandal, sulyap sa kanya, malamlam ngunit matalim ang titig. Parang hayop na mandaragit na tahimik na nagmamasid. Napabilis ang tibok ng puso niya bago pa man siya makapagsalita, huminto na ang sasakyan sa harap ng Bitty. Sa wakas, nang makita niya ang marangyang gusali sa gitna ng Yanbei, halos hindi niya maisara ang bibig sa pagkabigla. Isang kasambahay ang agad lumapit, nakangiting iniaalok na buhatin ang mga alaga. Ang lamig ngayong gabi, hayaan niyo na po akong tumulong, senorita. Nagpasalamat si Iran, mahina ang boses, halos hindi marinig. Ang Bitty ay napakalawak, may harapan at likuran na bakuran, at mga palapag na tila walang katapusan.
Sa loob, bawat sulok ay inayos na ng mga kasambahay. Ang mga damit na binili niya ay nakalagay na lahat sa mga walk-in closet. Halos mawalan siya ng hininga sa lawak at karangyaan ng lugar. Walang sinabi si Yuan Chen na sobra, dahil lahat ay inihanda na bago pa man siya dumating. Ang kabuang disenyo ay elegante, may halong banayad na estilo ng Pranses. Mga chandelier na kumikislap ngunit hindi garapal, mga halaman at bulaklak na laging sariwa. Ito ang klaseng bahay na pinapangarap ng karamihan. Sa tabi niya, ang matandang kasambahay na si Madam Tan, na naglingkod na sa pamilya Yuan ng higit 10 taon, ay masinsin sa pagpapaliwanag ng lahat. Maingat itong nagtatanong sa mga hilig ni Iran, pati na sa pangalan at ugali ng mga alaga niyang pusa. Maging sa kusina, inihanda na ang mga pagkaing ayon sa panlasa niya. Habang sinusundan ang direksyon ng kasambahay, napansin niyang sa maihalamanan ay nakatayo si Yuan Chen, nakasuot lamang ng simpleng kardigan at itim na kamiseta. Wala ang karaniwang formal na kasuotan, ngunit ang kanyang tindig, ang matikas na katawan, at lalo na ang mga litid sa kanyang bisig, tila ugat ng matandang puno, ay higit na nakatawag ng pansin. At sa loob ng isip ni Iran, sumulpot ang tanong na hindi niya nasabi ng malakas. Kung ang ganitong mga kamay ang hahawak sa akin, ano kaya ang pakiramdam? Isang kakaibang kaisipan ang biglang dumaan sa isip ni Iran, ngunit agad ding naglaho. Hindi naman labis para siya'y mamula, pero nang humarap siya kay Yuan Chen, nahirapan siyang tuwirang tumitig sa mga mata nito. May banayad na samyo ng kahoy sa katawan ng lalaki, hindi matapang, hindi rin nakakasulaso, ngunit may halong puwersa ng pag-angkin. Hanggang sa kwelyo lang ng kanyang kasuotan ang kayang abutin ng tingin ni Iran. Mula roon, nakita niya ang malapad at matibay na dibdib ng lalaki, malinaw na malinaw sa ilalim ng tela. Nasiyahan ka ba sa lugar na ito? Tanong ni Yuan Chen, ang boses ay mababa at may kasamang panunukso. Kasabay ng bahagyang ngiti sa labi, para bang sinusukat niya ang kasiyahan ng babae. Sa ilalim ng maiinit na mata ng lalaki, nag-init din ang mga pisngi ni Iran, ngunit hindi siya nagtipid ng papuri. Umiti siya ng maganda. Masaya, sobra akong masaya. Walang babaeng hindi natitinag sa harap ng isang tahanan. Isa itong pangarap na nakabaon sa kaibuturan, lalo na sa mga walang sariling silid kailanman. Umiti si Yuan Chen, bahagyang hinaplos ang ulo niya bago agad binitiwan. Halika, kumain na tayo. Iyon ang unang beses na nagkaroon sila ng pisikal na ugnayan. Malaki, mainit at may bigat ang palad ng lalaki. Hindi madaling mapula si Iran kapag nahahawakan ng iba, ngunit ang banayad na tinig ni Yuan Chen ay kayang makayanig ng puso. Gayunman, ang pakikitungo niya ay tila lang sa isang alagang hayop, isang kuting o ibong maliit. Tamang-tama rin ang oras, gutom na si Iran. Ngunit bago pa siya makalakad, muling nagsalita si Yuan Chen. Pagkatapos kumain, aakyat ka sa kwarto. Hintayin mo ako. 30 minuto. Ang kaliwang kamay ay nasa bulsa, ang kanan ay tiningnan ang oras sa relo bago muling ibinalik ang titig sa kanya. 8:30. Kakayanin mo ba? 2 salitang mabulaklak, kwarto, hintayin. Sapat na para muling magulo ang kanyang isipan. Nahihirapan siyang kontrolin ang ekspresyon, ngiti, pagkalito, at kaunting kaba ay sabay-sabay lumitaw sa kanyang mukha. Para kay Yuan Chen, madali niyang nababasa ang lahat ng anyo ng dalaga, ang mga ngiti, ang pagpapanggap, ang inis, pati na ang pagkabigla ngayon. Sa edad na 20, napakadaling magpahayag ng damdamin. Napakagandang edad, bulong niya sa sarili. At sa ilalim ng titig na iyon, banayad siyang bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo, aking mahal. Idinagdag pa niya, huwag mong kalimutan, kailangan mo ring pumirma sa kontrata ng bahay. Muli niyang hinaplos ang ulo ni Iran, mas matagal bago ito binitiwan. Iran ay napayuko, naguguluhan. Mahal daw? Sino ba ang tinatawag niyang mahal? Ang bastos na lalaki. Ngunit pinili niyang magpakita ng inosenteng mukha at nagtanong pabalik. Hindi ba't dapat sa silid-aklatan pinipirmahan ang kontrata? Kahit ngayon bago kumain, maaari rin naman. Bumaba ang kamay ng lalaki sa pisngi niya, marahang dumaan sa tainga. Nanigas ang buong katawan niya. Ramdam niya ang gaspang ng mga daliri nito, kaya't pinilit niyang pigilan ang hininga upang hindi mahalata ang pagkabalisa. At saka lamang binitiwan ni Yuan Chen, may ngiting malamlam. Iran, ako ang nagbibigay ng regalo.
Isang tugon na hindi diretsahan, kundi gamit ang kapangyarihan. Bahagyang nainis si Iran, ngunit nanahimik. Sa hapagkainan, inakala niyang mawawala ang gana niya, pero sa harap ng masasarap na pagkain, hindi niya napigilang magpakabusog. Pinuri niya ang bawat subo at nakahinga ng maluwag ang mga kasambahay. Alam ng lahat, iba ang trato kay Iran. Siya ang unang babae na dinala ni Yuan Shen sa bahay. Lalo na si Stan na matagal nang naglilingkod sa pamilya siya. Simula nang pumasok si Iran, binabantayan na niya ang bawat galaw, iniimbak ang lahat ng detalye. Hindi alam ng babae, bawat salita't kilos niya ay naitatala ng mga matang hindi nakikita. At sa kanyang isip, umiikot ang iisang tanong. Paano ko haharapin ang lalaking ito? Kahapon lamang pinag-usapan ang kasal. Ngayon, lumipat na siya. Normal na mag-asawa'y natural lamang ang kasunod na hakbang. Ngunit hindi ganoon si Iran. Para sa kanya, kailangang may oras, tiwala at kahit pagsusuri ng kalusugan. Alam niyang wala si Yuan Shen ng mga iyon. Pero malinaw ding hindi siya pipilitin. Ngunit sa harap ng lahat ng alok, yaman, bahay, seguridad, sinong babae ang hindi matitinag? Alam ni Iran na hindi mabuting kapareha si Yuan Shen. Ngunit dahil sa pera, dahil sa isang bahay sa Yanbi, handa siyang magpakatatag. Ang matamis na candy ay may halong kontrol, ngunit ito ang pinakakailangan niya. Bata pa lamang siya, nakipagsiksikan na sa iisang silid kasama ang mga magulang. Paglampas ng 10 taon, hindi na niya naranasan ang sariling kwarto. Paglampas ng 15 taon, halos hindi na siya kabilang sa alinmang pamilya. Ang karaniwang mag-asawa ay nagdi-divorce, nagre-remarry, bumubuo ng bagong pamilya, iyon ay mga pagbabago na kabilang sa henerasyon ng mga magulang niya. Ngayon, sila ay bawat isa ng may sariling kalusugan at maayos na tirahan. Ngunit ang paglalagalag na kabilang kay Iran ay hindi pa natatapos. Ang pinakamalaking pangarap na minsang pinangarap ni Iran ay makagawa ng isang pelikulang blockbuster, maging isang tanyag na direktor. Ang pinakamatagal at pinakatiyak niyang pangarap ay makaipon ng sapat na pera para sa paunang bayad ng isang bahay, at magkaroon ng matatag na buhay kasama ang sarili at ang 2 pusa niya. Ayaw niyang manatiling walang permanenteng tirahan, at iniisip niyang, gaya niya, ang 2 pusa rin ay hindi nais lumagalag. Para kay Iran, si Yuan Shen ay parang isang Panginoon. Kahit paisipin niyang ganoon ay parang ginagawa niyang bagay ang sarili at itinataas ang kalagayan ng kabilang panig, ngunit kung susuriin ng malamig, iyon ang totoo. Bukod pa, ang asa ni Yuan Shen sa kanya, simulat sa pool, ay ganoon na nga. 8:8, wala na siyang oras para magpatumpik-tumpik. Ang silid tulugan ay nasa kaliwa ng 2 palapag, nakaharap sa timog. Mabagal na naglakad si Iran, at nang hahawakan na niya ang doorknob, isang mas matangkad na anino ang bumalot sa pinto. Eksakto sa oras. Isang malumanay na tinig ng lalaki ang dumampi mula sa likuran, malapit na tila nakabulong sa kanyang tainga. Nanlambot ang likod ni Iran, tulala siyang lumingon. Ang lalaki, may suot na salamin, tumango habang nakatingin sa kanya. Sobrang lapit na. Medyo bumagal ang paghinga ni Iran, mas hinigpitan ang kapit ng kamay sa doorknob, at kusa niyang idinikit ang katawan sa pinto. Sa sitwasyong may malaking diferensya sa taas, kahit nakayuko si Yuan Shen para makipag-usap, malinaw niyang nakikita ang bawat galaw ni Iran. Sa harap niya, palaging parang nahaharap si Iran sa isang mabigat na kalaban, gaya ng isang porcupine na nakataas ang mga tinik, o isang pusang ligaw na nakakunot ang balahibo. Nakakatakot ba talaga siya? Ganito lang ang naiisip ni Yuan Shen. At sa huli, may konklusyon na rin, wala nang saysay na pag-isipan muli. Kinuha niya ang folder mula sa likuran, bahagyang idinikit sa braso niya, para ipaalala, buksan mo na ang pinto. Sa gilid ng mata, nakita ni Iran ang folder sa kamay niya, isang kontrata ng regalo ng ari-arian. Parang sumpa na hindi na siya tinantanan. Nakita ni Iran ang nakakaakit na mga salita, at kahit anong gawin, napasok pa rin siya sa loob ng silid. Nakatalikod siya sa Easy Cho, hindi pa man nakakaharap ay narinig na ang tunog ng seradura. Ngayon ay tuluyan ang kinabahan si Iran. Mabilis siyang bumaling sa lalaki, may kaba sa tinig, kailangan bang isara ang pinto? Parang hindi maganda ang hangin dito. Kalmado ang mukha ni Yuan Shen, walang imik, itinaas lamang ang kamay at pinindot ang sistema sa dingding.
Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Iran ang banayad na tunog ng sirkulasyon. Binuksan ba niya ang air circulation system? Ngayon, nakakahinga na ba? Tanong ni Yuan Chen, ang may itim na mata ay nakatingin ng tuwid sa kanya. Napasimangot si Iran, walang maisagot. Tinatawag itong silid-tulugan, ngunit bukod sa kama, halos kumpleto na ang lahat. May sariling banyo at toilet, maliit na sala, balkonahe, at kahit ang walk-in closet ay may mezzanine na konektado sa unang palapag. Kung wala siyang pera at paupahan ang lugar na ito, siguradong may mag-aagawan na umupa. Sobrang malayo na ang iniisip niya, ang kapalarang salat niya sa pera ay talagang hindi na masusugpo. Talk! Ibinagsak ni Yuan Chen ang kontrata sa mesa. Umupo siya sa single sofa, nakataas ang isang paa, sa kamarahang inilapag ang isang fountain pen. Hindi umupo si Iran sa tapat, nanatiling nakatayo sa layo ng higit 2 metro, ang mga paa nakapatong sa karpet, para bang may na naghihiwalay at ni kalahating hakbang ay hindi makatawid. Kalmado at maluwag ang ayos ni Yuan Chen, ilang hibla ng buhok ang nakalaylay sa kanyang noo. Sa salamin na manipis ang frame, lalo siyang nagmukhang isang marangal na ginoo. Nakita niyang kabado si Iran, kaya't banayad siyang ngumiti, tumango, bahagyang ibinaba ang tingin, at sa isang iglap lang, inusog ang 2 daliri bilang hudyat, nakatayo ka pa rin ng malayo, para bang isa akong halimaw. Lumapit ka rito, tumayo sa harap ko. Ayaw gumalaw ni Iran, nag-alinlangan ng ilang segundo, at nang lumampas na ang pagkakataon, minabuti na lang manatili kung saan siya naroroon. Hindi pa rin nagalit si Yuan Chen. Sa halip, umayo siya ng upo, nakatukod ang siko sa baba, at pinagmamasdan siya na para bang gaya noong nasa loob ng kotse. Ano nga ba ang pakiramdam na ito? Ang tinitigan ng ganoon, parang biglang may mga tanikala na tumubo mula sa kanyang katawan, isang di nakikitang kulungan na hinahayaang silipin at suriin ng lalaki. Ang mga papel, pwede namang pirmahan mamaya, hindi kailangang magmadali. Malumanay ang tinig ni Yuan Chen, sabay alis ng kulay abong salamin, tinawag lang kita dito para magpalit ng damit. Nasabi ko na dati tungkol sa estilo ng pananamit mo. Itinaas niya ang tingin at nawala ang ngiti, ang buhok, pwede pang patagalin. Pero ang damit na iyan, huwag mo nang isuot muli. Nanlaki ang mata ni Iran. Sa isang iglap, lahat ng iniisip niyang hindi kayang ipahayag ay naglaho. Hindi tama. Simpleng dahilan, ngunit tila masyadong pinalaki. Hinihiling lang ba talaga na magpalit ng damit? Wala nang iba? Naisip ni Iran, siya nga'y bata pa, maraming bagay ang hindi pa kayang arukin, gaya ng kahulugan ng mga salita ni Yuan Chen sa sandaling iyon. Noong estudyante siya, hindi naman siya tahimik, masipag at masigasig sa pag-aaral, kaya't agad siyang nakapagtanong, iyon lang ba talaga? Esnem, mahina ang tugon ni Yuan Chen. O baka may iniisip ka pang iba? Paanong magkakaroon siya? Medyo inis na tumango si Iran, maamong sumagot, naiintindihan ko, magpapalit na ako ng damit ngayon. Bago pa siya makaalis, muling nagsalita si Yuan Chen, ngayon ay unang beses mong lumabag, hindi ko na ito ilalagay sa talaan. Pero sa susunod, kung makalimot ka, hindi ko na matitiyak na hindi kita parurusahan. Nang marinig ito, nanindig ang balahibo ni Iran. Bigla siyang tumingin sa kanya, para bang nakakita ng isang mabangis na ibon. Ngunit ang mga mata ni Yuan Chen ay puno ng banayad ng ngiti at malamlam niyang sinabi, ang parusa ay simple lang, magpalit ng damit bago kumain. Sa pagkakakilala ni Iran sa kanya, alam niyang ang parusang iyon, tiyak na hindi ganoon kasimple. Ngunit ano pa ba ang magagawa niya? Kung magtatanong pa, baka siya na mismo ang naghukay ng sariling hukay. Ang walk-in closet ay halos walang laman, ngunit sakop nito ang buong dingding, at makukulay na damit ay nakapapabighani sa mata. Kahit alin ang kunin at isuot, iyon ay mga bagay na hindi niya kayang bilhin kahit magtrabaho ng ilang buwan. May ilang pirasong malamang na siya mismo ang bumili, ngunit karamihan, mukhang si Yuan Chen ang nagpahanda. Isang pagkukulang, hindi na sana siya gumastos ng pera para bumili ng mga bagay na walang kabuluhan. Sa totoo lang, ang luma at sira-sirang inuupahang bahay na iyon, bukod sa ilang mahahalagang gamit niya, ay wala namang dapat dalhin. Tunay ngang tugma sa sinabi ni Ezidith Cho, ang kailangan lamang ay siya mismo. Gabi na at maaari na siyang magpalit ng pangtulog. Namili si Iran at natuklasang may isang seksyon ng closet na puro pangtulog, ngunit ang disenyo sobrang manipis. Ito rin ba ang pinili ni Yuan Chen?
Agad niya itong nilampasan para bang umiiwas sa makamandag na ahas. Sa huli, pinili niya ang pinakamadaling maliit na itim na bestida. Habang nagpapalit, napaisip si Iran, baka ba ngayong gabi ay balak talagang manatili ni Yuan Chen dito. Swish! Nang hubarin ang masikip na maong, ang band-aid sa tuhod niya na nalaglag kagabi ay natuklap at naputol ang lahat ng iniisip niyang ligaw. Wala ring bagong band-aid dito at hindi rin alam kung saan makakakuha ng pangmedikal. Kaya't pinisil-pisil na lamang niya ng kamay. Binuksan niya ang pintuan ng closet, nakita si Yuan Chen na nakaupo pa rin doon. Habang dumaraan, kusa niyang hinila pababa ang lailayan ng palda. Umupo ka. Malamig na wika ni Yuan Chen at ang mahabang mata ay huminto sa tuhod niya, kailan ka pa nasugatan? Hindi maliit ang sugat kaya't imposibleng hindi ito mapansin. Umupo si Iran sa harap niya, dalawang kamay nakapatong sa palda, at basta na lang sumagot, 2 araw na ang nakalipas. Paano ka nasugatan? Muling tanong niya. Hindi na nakalusot si Iran, noong umuulan, nadulas ako sa hagdan. Bahagyang tumango si Yuan Chen, at ang tingin ay bumalik sa mukha niya, may konting ngiti sa kilay, sa lingzo. Nag-aatubiling tumugon si Iran. Bahagyang bumuntong hininga si Yuan Chen, talagang hindi ka maingat. Itinuro niya, nasa tabi mo ang panulat, kung wala ng problema, pirmahan mo na. Pagkasabi, tumayo siya at dumaan sa tabi niya. May pagkalito si Iran habang nakatingin, hanggang makita niya itong pumasok sa silid-tulugan. Hindi soundproof ang maliit na sala at ang kwarto sa loob. Narinig niyang tumawag siya sa intercom, nag-utos na magdala ng first aid kit. Kahit alam niyang may kinalaman ito sa kanya, nagpanggap na parang walang narinig. Yumuko si Iran, tinitigan ang kontratang matagal na niyang pinapangarap at bahagyang nakaramdam ng kabigatan. Hindi ba sobra naman iyon? Hiningi lang naman ang first aid kit. Muling binuklat ni Iran ang kontrata mula simula. Maya-maya, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Bumalik si Yuan Chen, inilapag ang first aid kit sa mesa at binuksan ito. Kumpleto ang mga gamot at gamit medikal. Sumulyap si Iran habang hawak ang kontrata. Sandali lang, naramdaman niyang hinawakan ni Yuan Chen ang binti niya, malamig na tinig, iunat mo ng kaunti ang paa, paharap sa akin. Halos madumihan ni Iran ang kontrata sa pagkagulat. Wala na siyang oras para magpaliwanag. Sa susunod na sandali, nakaluhod na si Yuan Chen sa harap niya, binasag ang alcohol swab, at maingat na nilinis ang sugat sa tuhod. Kaya ko namang gawin mag-isa, mahina niyang wika. Tumango si Yuan Chen at tumingin ang diretsyo, medyo seryoso, ano ang tawag mo sa akin? Ano pa nga ba? Hindi naman pwedeng tawaging asawa. Kaya't agad siyang nanahimik, hinayaang gawin niya ang lahat. Hindi na rin siya pinahirapan ni Yuan Chen, para bang ang tanong kanina ay para lang patahimikin siya. Lagi siyang ganoon, paulit-ulit na inilalagay siya sa alanganin. Ang sugat, bagamat bahagyang mahapdi, ay unti-unting gumaling. Naramdaman ni Iran ang pawis sa palad na humawak sa papel. Hindi na siya makapag-concentrate sa kontrata, at paminsan-minsan ay napapatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Doon niya napansin ang manipis na silver ring sa maliit na daliri ni Yuan Chen, sobrang simple, halos hindi napapansin. Kung tama ang alaala niya, hindi ba iyon tanda ng pagiging hindi pa kasal? Mabilis ding natapos ang pagbibenda. Tumayo si Yuan Chen, itinapon ang cotton swab sa basurahan. Pinilit ni Iran ibalik ang atensyon sa kontrata, ngunit agad siyang tinanong, may pasa rito, masakit ba? Kasabay ng tanong, dumampi ang hinlalaki niya sa kaliwang tuhod ni Iran at marahang pinisil. Napatuwid ang likod niya, nalaglag ang kontrata, at napatingin sa kanya ng may pagkabigla. Nang yumuko siya, nakita niyang namamaga ang kaliwang tuhod, isang bagong pasa. Siguradong nangyari lang iyon kanina, malamang ng aksidenteng tumama siya sa kotse. Halatang masakit pa. Komento ni Yuan Chen, malamig ang boses. Nakalapat na ngayon ang malaking kamay niya sa binti ni Iran, marahang pinipisil. Huminga ng malalim si Iran, kusa niyang pinagdikit ang dalawang paa, halos lumuha sa sakit. Sakit ano ba ang ginagawa niya? Ngunit parang walang anuman kay Yuan Chen. Hindi niya binawasan ang lakas, bagkus ay pinigil pa ang paggalaw niya, at bahagyang tumingin pataas, masakit. Paano ba namang hindi masakit? Gusto sanang sumagot si Iran, pero may kutob siyang kahit magsabi siya, hindi pa rin siya titigilan.
Pinagmamasdan ni Yuan Chen ang namumulang pisngi niya, bahagyang natawa, kaya mo pa ba? Nanatiling tikom ang labi ni Iran. Sumagot ka, si Hong. Malalim ang boses, diretso ang tingin sa kanya. Huminga ng malalim si Iran, kaya ko. Magaling. Marahang sabi ni Yuan Chen. Hahayaan kitang mawala ang sakit. Nasanay na rin siya sa bigat ng masahe, at hindi na ganoon kabigat, ngunit pakiramdam pa rin ni Iran napaka-awkward. Sobrang malapit sa pagitan ng dalawa. Biglang nagsalita si Yuan Chen, sabihin mo, ano ang ginawa mo ngayong araw? Tumayo na siya ngayon, mababa ngunit malumanay ang tinig. Agad siyang binalot ng presensya ng lalaki, at pakiramdam ni Iran ay nawalan siya ng hangin. Nanlaki ang mga mata at hindi nakasagot. Matapos ang ilang sandaling titigan, inayos ni Yuan Chen ang kurbata at malamig na wika, kung may mangyayari pa, sabihin mo sa akin. Itinuro rin niya ang kontrata, kung may hindi malinaw, maaari mong itanong sa akin. Tahimik si Iran. Pagkalipas ng ilang sandali, tumango, naiintindihan ko, wala naman akong nakikitang problema. Nakita na niya ang electronic draft dati, at halos pareho rin ang huling bersyon. Bukod pa, may dagdag na pabor si Yuan Chen, halimbawa, kung maganda ang performance, tataas ang credit limit kada buwan, hanggang 10 milyon. Isang kontrata ng bahay, isang kontrata ng itrabaho. Lahat ng probisyon ay nakakaakit, at ang halaga ay nakakalula. Dahil dito, pansamantalang nakalimutan niya ang awkward na sandali. Maingat na pumirma si Iran sa lahat ng puwang. Pagkatapos ng huling pirma, nagtanong siya, kaya bukas ba, pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau? Hindi na. Malamig na sagot ni Yuan Chen, ang mga mata ay malalim, hindi naman ito totoong kasal, kaya't hindi kailangan ang certificate. Mas mabuti para hindi na rin komplikado kapag maghihiwalay. Unang gabi sa bagong bahay, nakahiga si Iran sa malaking kama. Sanay na sanay siyang natutulog sa dilim ng gabi, ngunit ngayong pagkakataon, ramdam niya ang labis na kaluwang at katahimikan. Hindi nakisalo si Yuan Chen sa hapunan, matapos pumirma ng kontrata ay agad siyang umalis. Para kay Iran, ayos lang naman iyon. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit pakiramdam niya ay para bang hinihila siya ni Yuan Chen sa isang laro na puno ng mga nakatagong layunin. Kinagabihan, magulo ang kanyang isipan, nais niyang itapon ang lahat. Ngunit habang lalo niyang pinipilit kalimutan, mas malinaw namang lumilitaw ang mga detalye na dati inakala niyang walang kahulugan. Hindi naman kailangan ni Yuan Chen ng lihim na kasal. Ang buong dahilan kung bakit siya nakipagkasunduan ng huwad na kasal ay upang harapin ang kanyang pamilya. Kaya sa mga darating na araw, kailangan niyang dalhin si Iran sa isang pagtitipon ng pamilya. Dahil dito, malinaw na ito'y isang kontratang propesyonal lamang, walang rehistro sa kasal. At dahil walang rehistro, iyon ang pinakamagandang balita para kay Iran. Alam niya, ngayon mas komplikado na ang proseso ng diborsyo kaysa noong nakaraan. Mayroong yugto ng sapilitang pagkakasundo, at kung ang isa ay hindi sumipot, ituturing na binawi ang petisyon. Ang pinakamabilis na paraan ay sa korte, ngunit magastos din kaya nang makita niyang si Yuan Chen ay hindi man lang nagpakita ng interes sa tunay na kasal, nakahinga siya ng maluwag. Sa madaling araw, si Tatan ay bumangon at nakita si Iran sa kusina. Nabigla siya dahil alam niyang hindi sanay ang dalaga na magising ng maaga. Agad siyang nag-alok na siya na lamang ang maghahanda ng pampalusog na agahan. Ngunit si Iran ay hindi talaga naghahanap ng pagkain, nagsindi lang siya ng insenso, tila gumagawa ng kakaibang ritual. Nang tanungin ni Tatan, umiti lamang si Iran at sagot, wala ito, pampagising lang. Makalipas ang kalahating oras, dinala ni Tatan ang sopas ng kalapati. Ngunit nang pumasok siya sa sala, muntik siyang matulala, si Iran, nakasuot ng puting silk na pantulog, nakaluhod ng tuwid, nakapikit, dalawang kamay magkahugpong, parang taimtim na nagdarasal. Sa harap niya, may cellphone na nakatayo, insenso na umaaso, at ilang pulang mansanas na inihain na parang alay. Ngunit ang mas ikinagulat ni Tatan, ang taong nasa screen na tila, dinadasalan ni Iran, ay walang iba kundi si Ixensheng, si Yuan Chen mismo. Habang nasa tainga ni Iran ang earphones, tumutugtog ang isang dasal, at siya'y pabulong na umaawit, salapi, pumasok ka mula sa lahat ng direksyon, dumating ka ng walang tigil. Kasabay ng pagkilos ng kamay na parabang kinokolekta ang kayamanan papunta sa kanyang credit card. Si Tatan ay napatigil, sira na yata ang batang itod.
Eksaktong 7 oras 25 minuto natapos ang tiritual. Tuwang-tuwa si Iran nang makita ang mensahe mula kay Yuan Chen, tunay ngang nagpadala siya ng pera. Ngunit kalakip ng babala, may limitasyon ang buwan ng gastos. Sa unang buwan ko na lamang sasagutin, ngunit sa susunod hindi na sigurado. Para kay Iran, sapat na iyon. Agad niyang niyakap ang telepono na may pangalan ni Yuan Chen na inedit niya bilang Logi, boss, at nagreply ng maikli, natanggap ko na. Sa mga sumunod na araw, nanahimik si Iran, hindi gumastos ng sobra, at hindi rin gumawa ng anumang kilos. Alam ni Yuan Chen na ganoon ang mangyayari kapag naubos ang pondo, kusa rin itong tatahimik. Sa isang paraan, napakadaling pakisamahan ng babae. Samantala, sa Isisbay, habang papalubog ang araw, nakarating si Yuan Chen sa isang prestihiyosong pribadong club. Dito madalas magtipon ang mga anak ng mayayaman. Dahil bagong tapos ang isang pandaigdigang pagpupulong, napilitan din siyang sumama sa kasayahan ng mga kaibigan. Sa loob ng Isegi Room, marangya ang dekorasyon, may malalaking chandelier at carpet na may disenyo ng Xingu. Iilan lamang ang nakaupo sa mesa, ngunit ang ibang mesa ay abala sa paglalaro ng baraha. Si Ezet Isili, isa sa mga pinsan sa malayong angkan, agad siyang nilapitan. Saktong dating mo, Sixensyang. Tignan mo itong baraha ko, may pag-asa pa ba ako? Umiling si Yuan Chen, malamig ang tinig, iwan mo na, pag-usapan na lang natin ang negosyo. Nagbiro si Zed Silin, sabay ngiti, ayos, ayaw ko na ring maglaro. Kain na tayo. Habang umiinom, nagkwentuhan ang lahat tungkol sa mga tsismis sa mundo ng negosyo, mga kasunduan, mga eskandalo, mga kasal ng mga kilalang tao. Hanggang sa ibinaba ni Esri ang tabako at nakangiting nagtanong. Sixensyang, ilang araw na rin kayong kasal, bakit hindi mo pa ipinapakilala ang asawa mo sa amin? Tumahimik ang lahat. Ngunit sa halip na umiwas, mahinahong tugon ni Yuan Chen, bukas makikita nyo. Nagulat ang lahat. Hindi biro iyon, kung si Yuan Chen mismo ang nagsabi, ibig sabihin totoo nga. Nagbuntong hininga si Gig Isi, sabay biro, kung sino man ang babaeng nakakuha sa puso mo, tiyak na parang Xin-i. Hindi nadadapuan ng alikabok sa mundo. Ngunit nang maalala ni Yuan Chen ang mukha ni Iran noong makita ang malaking bahay, mga mata nitong kumikislap na parang bata, napangiti siya ng lihim. Sa huli, matapos ang inuman at usapang negosyo, bago umuwi, napatingin si Yuan Chen sa malaking aquarium sa hall. Tanging isang isdang kakaiba ang naroon. Ipinaliwanag ni Srin. Dinala pa ito ng ama ko mula Indonesia, sabi ay pampaswerte. Pero ubos lahat ng ibang isda, kinagat ng isang ito. Kahit anak kong babae, iyak ng iyak dahil dito. Hindi ko naman pwedeng basta itapon kaya nandito muna. Ang hirap alagaan. Bahagyang natawa si Yuan Chen, malamig ang tinig, hindi naman mahirap. Ang isdang ito ay may ugaling mabangis, ngunit kaakit-akit at maganda. Namumuhay itong mag-isa sa loob ng dingding na ito, ang kinakain ay palaging ganoon lamang, ganap na umaasa sa taong nagpapakain. Pwede ba itong tumalon palabas at humingi ng mga bagay na mahalaga? Maaari ba itong mas mahirap alagaan kaysa tao? Tiningnan pa nila niyan si Yuan Chen ng ilang ulit, dala ng mga salitang may malalim na pahiwatig sa huling bahagi ng sinabi ng lalaki. Hindi nakapagtataka kung bakit sinasabi ng iba na siya'y may madilim na kalooban. Maging sa pag-aalaga ng isda ay kaya niyang ignay ito sa mga babae. Lumalabas, ang ganda sa loob ng gininto ang kulungan ay wala ring halaga. Huminga ng malalim sila niyan, ngayong gabi mayroon pa akong pagtitipon sa nightclub, makakadalo ka ba? Ang tinatawag na nightclub ay isa lamang pagbabago ng lugar, mas magaan, hindi formal, para ipagpatuloy ang pag-inom, hindi pinag-uusapan ang trabaho, kundi pagkikita-kita lamang ng mga magkakaibigan. Hindi tuwirang tumanggi si Yuan Chen, malamig niyang sinabi, tingnan natin. Muli silang bumalik sa dining hall. Wala nang pinag-iba ang may bahay at panauhin, ang mga paksa at kilos ng ilang tao kanina na medyo nagpipigil pa ay naging mas lantad. Sanay na sila niyan sa ganitong eksena, ngunit ang malaking kibadha na nasa tabi niya ay hindi. Mahigpit itong sumusunod sa disiplina at mahigpit din sa iba. Ang imahe ng isang mongheng Budista na nakapaghintay ng higit 30 taon ng kalinisan at pagpipigil ay tila likas na nakabaon sa kanya. Palihim siyang napamura, hindi inaasahang maririnig pa niya ang sinasabi ng isang taong lasing.
Sa tingin ko, ang misis ni Boss Xia ay malamang galing sa isang training class, kung wala siyang 10 taong disiplina, saan siya kukuha ng kakayahang makapasok sa pamilyang Xia? Ang nagsalita ay walang malay, ngunit ang nakarinig ay may iniisip. Sa distansyang kalahating metro, bumagsak ang malamig na tinig ni Yuan Chen. Napakasimple at mahinahon niya, at hindi rin siya nakikihalubilo sa mga hindi kaugnay na tao. Sandaling natahimik ang buong dining hall. Ang amoy ng alak sa mukha ng lalaki ay kalahating nawala, at ang babaeng nakasandal sa kanya ay hindi makapangahas magsalita. Walang sinumang naglakas loob na sumingit, lahat ay nagtitigan sa katahimikan. Si Yuan Chen ay nakasampay ang siko sa kanyang vest, maayos ang kwelyo. Ang banayad na amoy ng tabako at alak sa kanyang katawan ay hindi kayang takpan ang katusuhan sa kanyang mga mata. Bahagyang nakataas ang kanyang labi, maginoo at kalmado. Sa labas, kapag masyadong nagmamadali, madaling masira ang lahat. Paumanhin, hindi ko na kayo masasamahan, mag-enjoy na lang kayo. Ang lalaking nagsalita kanina ay tila natauhan. Agad niyang ibinaba ang babaeng nasa kandungan, tumayo at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Tahimik lamang si Yuan Chen, tumango at umalis. Ang kanyang pagkamagalang ay tila nagpapakita na hindi siya apektado. Pagkaalis ni Yuan Chen, sinabi nila niyan sa waiter na buhusan ng isang timba ng tubig ang lalaking iyon at malamig na ngumiti, kung hindi mo alam kung paano magsalita, huwag kang magmarunong. Napatigil ang lalaki, ikaw ni. Bakit ako ang tinitingnan mo? Huwag mong isipin na pagkatapos ng ilang salitang mababa at hangal mo, si Yuan Chen ay basta-basta na lang magpapatawad. Huminga ng malalim sila niyan at itinaboy ang waiter. Tanging siya lamang ang nakakaunawa, na bagamat si Yuan Chen ay karaniwang maginoo at magaan sa pakikitungo, paminsan-minsan ay napakatuso rin. Kahit patila wala siyang malasakit sa mahina at marupok na dalaga, hindi iyon. Sa buwan ng Marso, ang panahon sa Yanbei ay hindi pa nagpapakita ng init, bagkus dahil sa biglang pagbaba ng temperatura, bumagsak pa ang unang nyebe ng Tagsibol. Hindi pa nadadaanan ng paglilinis ng nyebe ang compound ng villa. Sa malinis na puting ibabaw, 2 bakas ng gulong ang malinaw na nakaukit. Isang linggo na ang lumipas, ang isdang kanyang inaalagaan sa lawa ay tiyak na nabubuhay ng kampante. Panahon na para hilahin ang lambat. Walang emosyon na tumingin si Yuan Chen sa maliwanag na ilaw sa ikalawang palapag, malamig na nag-isip. Mula noong huling beses na siya binatikos at binugbog ng mga komento online, bihira nang buksan ni Ran ang Weibo. Hindi dahil sa iba, una, natatakot siyang makita ang mga maruruming salita, pangalawa, wala talaga siyang oras para rito. Kung siya pa rin ang dating mahirap na batang babae, araw-araw nagkakandara pa sa set ng pelikula hanggang 10 oras ng gabi, at pag-uwi ay wala nang magawa kundi maglinis ng dumi ng pusa bago mahiga. Naghihintay ng pagkain na in-order mula sa delivery app, siguradong iisa-isahin niya ang Weibo, nagiging isang maliit na daga na tahimik na umiiyak sa dilim. Ngunit nagbago na ang panahon. Hindi na niya kailangang kumayod para sa kabuhayan. Araw-araw, may sobra-sobra siyang oras para panoorin ang mga klasikong pelikula, at kahit ang itrabaho ng 2 kuting ay hindi na niya kailangang gawin. Ganoon kasimple ang buhay marangyan niya. Inubos ni Ran ang huling lagok ng alak at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga materyales na kanyang na-edit. Tuwing napapagod, binubuksan niya ang mga komentong panlalait sa manager section, ginagawa iyong motibasyon para magpatuloy sa paggawa ng mga video na pambubunyag. Hindi na siya gumagawa ng mga half-baked na video analysis ng pelikula, kundi tuwirang ginagamit ang kanyang pangunahing account upang pangalanan ang mga pelikulang ginampanan ni Taixing, at walang habas na pintasan ang kanyang kakulangan sa pag-arte. Ang daan-daang libong views ay maaaring walang halaga sa mga malalaking blogger, ngunit kung ikukumpara sa dati niyang mga video na umaabot lamang ng ilang libo, ang dami nito ay nangangahulugan ng posibilidad na makapasok sa trending list, mas makilala at kumita kahit kaunti mula sa ads. Ngunit higit sa lahat, ang mga komentong nakikiramay ay dagsa, kahit pa may ilan-ilang panlalait mula sa fans, ngunit hinahayaan na lamang iyon sapagkat may mga passerby na agad sumasagot. Sa private messages, wala siyang pakialam. Mula sa panig ni Taixing, hindi magtatagal ay magpapadala sila ng warning at hihilinging tanggalin ng website ang kanyang video, ngunit ayos lang dahil mas lalo lamang nitong pinapainit ang issue. Hindi matatakpan ang bibig ng mga netizen. Lahat ay may likas na pagnanais na sumuway,
gaya ng iskandalo ng isang malaking artista kamakailan, kahit ang masamang reputasyon ay isa ring paraan upang sumikat. Wala namang reputasyon at tagumpay si Taixing, kaya sa isang banda, tinutulungan pa nga siya ni Iran na makilala. Higit pa rito, kumpiyansa si Iran na hindi matatanggal ang kanyang video. Hindi maikakaila, ang maliit na tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Ngunit hindi siya titigil dito. Gusto pa niyang maghanap ng mas maraming pagkakataon. Sinuri ni Iran ang mga subsidyary na kumpanya sa industriya ng pelikula na saklaw ng Heng Chuan at natuklasan niyang hindi siya niloloko ni Yuan Chen. Ang kaunting gintong pulbos na nalalaglag mula sa kanyang mga kamay ay sapat nang makabulag sa kanya. Ang kaunting biyayang ibinibigay niya ay mga bagay na marahil ay hindi kayang maabot ng isang ordinaryong tao sa buong buhay. Ang paggawa ng pelikula, palabas sa telebisyon, at paghila ng pondo para sa pamumuhunan ay hindi naman ganoon kahirap. Batay sa mga yaman ni Xia Zongchao at sa reputasyon niya, kaya niyang gumawa ng higit 10 pelikulang walang kalidad sa loob ng isang taon na parang nasa linya ng produksyon, ngunit hindi rin ganoon kasimple. Kahit marami ang negosyo ng pamilya Xia, ang larangan ng pelikula ay isa lamang estratehikong bahagi ng libangan. Hindi basta-basta ang paggawa ng mga pelikulang basura. Ang napakalaking gastos dito ay hindi kayang punan ng kaunting perang galing sa pagkumpiska ng mga credit card ng babae. Si Yuan Chen ay isang kapitalista, isang tunay na negosyante, kaya hindi niya maaaring hayaang magwaldas ito ng walang hinihinging kapalit. At tungkol sa kapalit, umiikot iyon sa dalawang salita, sumunod. Hindi alam ni Iran kung ano ang nakatagong presyo sa likod ng dalawang salitang iyon. Noon, kung siya ang nasa posisyong mahina sa isang relasyon, hinding-hindi niya tatanggapin. Ngunit likas na tamad ang tao, mahilig sa mga daan na mas madali. Alam ni Iran na siya ay isang mortal na mahina at hindi maiwasang mahulog sa bitag na inihanda ni Yuan Chen. Sinubukan din niyang magsikap, pero marahil dahil ipinanganak siya noong Pebrero 29, hindi siya biniyayaan ng swerte. Ang landas tungo sa pagiging isang kilalang direktor ay laging puno ng balakid, kaya paano kung magpalit siya ng propesyon? Kailangan ba talaga iyon? Ang industriya ng libangan ay isang kumunoy na puno ng intriga. Ang pangungutya sa kagandahan ay hindi na bago at ang talento ay kadalasang natatalo ng mga ugnayan. Kahit sino ay maaaring manaksak sa likod, kahit sino ay maaaring sumiksik para kumita. Si Iran, bagamat tumututol sa lahat ng iyon, ay hindi rin nakakaiwas sa tukso. Paano kung sakaling magtagumpay siya? Paano kung matamaan siya ng swerte? Hindi si Iran ang tipo na laging pinapahirapan ang sarili. Alam niya na sa mundo ng matatanda, laging may kapalit ang lahat. Kaya pinili niya ang isang daang maihangganan at hindi rin kalinisan ang paraan. Hindi rin siya nagpupuyat para magdusa sa gabi dahil siya ay tamad at ganoon din si Yuan Chen. Tamad siyang makisalamuha sa mga anak ng mga mayayaman, tamad siyang magsaya kasama nila. Kaya't mas pinili niyang makahanap ng isang babaeng mababa ang katayuan tulad niya, handang maging masunurin at pumirma ng kontrata ng mahigit 2 taon. Kung ihahambing sa isang tao tulad niya, wala namang halaga ang kaunting ambisyon niya. Kaya imbes na pahirapan ang sarili, mas mabuti pang batikusin ang iba. Ang kailangan lang niyang tandaan ay ingatan ang kaunting kapital na ibinigay ni Yuan Chen bilang panangga sa hinaharap. Nag-aral ng computer science si Iran sa universidad. Noong una, pinilit siya ng pamilya na piliin iyon, kaya tinanggap niya, at naang halos perpekto ang mga grado niya at nais sanang magpalit ng kurso. Bigla namang tinanggal ng pamilya ang suporta sa matrikula. Noon, sabay siyang nag-aaral at nagtatrabaho para kumita ng panggastos. Hindi siya kayang hatiin sa napakaraming bagay, kaya sinubukan niyang hanapin ang mga sideline na mas malapit sa hilig niya. Tulad noong bata pa siya, nagkukulong sa kwarto, iniikot ng malakas ang volume ng headset para matabunan ang mga sigawan at hayaang punuin ng mga eksena sa pelikula ang kanyang paningin. Isang makukulay na mundo, mga kwentong parang fairy tale na nakakatawa, at mga comedy, iyon ang pinakagusto niyang genre. Pagod na ang kanyang mga mata. Inalis ni Iran ang salamin, minasahe ang paligid ng mata, at gusto na lamang mahiga para matulog. Sakto 8:30 ng gabi. Ngunit bigla siyang nakaisip ng ideya, nais niyang gumawa ng isang video na may pagpapakita ng mukha. Ang pagpapakita ng mukha online ay nangangahulugang mas bababa pa ang antas ng kanyang pribasiya.
Ngunit kapalit nito, mas binibigyang prioridad ng platform at nakakatulong para magtayo ng personal na tatak. Hindi naman ito kailangan ni Ran, ngunit dahil sa kanyang kayabangan, nais niyang samantalahin ang buong silid na puno ng branded items upang mag-flex para asarin ang mga fans at si Taixing. Ganito siya, kapag may naisip, agad na isinasagawa. Ginaya niya ang estilo ni Taixing sa pelikula, ngunit in upgrade, nagsuot ng ginto't pilak, sinikap gawing mas nakakatawa, mas satirical, at mas dramatiko ang mga eksena. At agad-agad, itinayo niya ang kamera sa loob ng dressing room, inayos ang anggulo, at naghanda ng mabuti. Action! Tahimik na sumigaw sa loob ng isip si Ran, at nagsimulang bigkasin ang mga linya. Sigurado akong napanood na ng lahat ang eksenang ito ni Taixing. Humarap si Ran sa kamera, iwinagayway ang pamaypay, bahagyang itinagilid ang mukha. Konting ayos lang sa linya at maiintindihan na ng lahat kung bakit siya nakapaglabas ng ganoong itsura, tiwalang-tiwala at mayabang. Ang linya niya ay katumbas ng sinasabi na. Sandaling nag-isip si Ran, saka agad dumugtong. Anong silbi kung milyonaryo sa kotse ang asawa mo? Ang sugar daddy ko nga ay si Yuan Chen. Habang ginagaya at sabay din ang katotohanan, nagsalita si Ran ng buong kumpiyansa at lalo pang binilisan ang pagpaypay. Bahagyang bumukas ang pinto ng dressing room. Nadinig ni Yuan Chen ang tinig at sandaling natigilan ang kamay na nakahawak sa seradura. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, dahan-dahan niyang itinulak ng walang ingay ang pinto. Nakashade si Ran, may hawak na baso ng alak na mahaba ang paa, kalahating natunaw ang yelo. Humarap siya sa kamera at exaggerated na tinaas ang baso para mag-toast. Sa Yanbei, sobrang lamig sa labas, ngunit maihiting sa loob, kaya sapat na ang manipis na pananamit. Maghapon siyang hindi lumabas, kaya't ang suot ay silk na nightdress, elegante ngunit hindi malaswa. Sa sahig, nakalatag ang malambot na puting karpet mula pinto hanggang dulo. Nakayapak siyang naglalakad, ang lailayan ng damit ay bahagyang gumagalaw. Lumilitaw ang payat na bewang at makinis na binti, maputi at mahaba. Kung hindi maririnig ang mga linyang binibigkas, tunay na kaakit-akit ang eksenang ito. Tahimik lamang si Yuan Chen, nakahalukip-kip, nakasandal sa pader, at pinagmamasdan siya ng walang imik. Sa dulo ng dressing room ay may dalawang full-length na salamin, sapat para makita ang galaw mula sa pinto. Ngunit dahil sobrang tutok si Ran sa pag-arte, nang abutin na niya ang kamay para patayin ang kamera. Saka lamang niya napansin, may kakaibang anino sa refleksyon ng salamin. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ere. Mabagal na nagtanong si Yuan Chen. Taps na ba? Parang tumigil ang tibok ng puso ni Ran, dumaloy pabalik ang dugo mula sa mga dulo ng daliri hanggang sa talampakan at uminit ang kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, pinilit niyang buuin ang lakas ng loob at binigkas ang klasikong linya. An dumating ka kailan pa? Mayabang, milyonaryo sa kotse. Isa-isang binigkas ni Yuan Chen ang mga keyword, malinaw ang bawat bigkas sa kanyang accent sa Hilaga. Sugar daddy. Pagkatapos ay lumapit siya sa gilid ni Ran, bahagyang yumuko, at sa mababang tinig ay nagsabi. Ethan, mukhang narinig ko lahat. Kapag nahihiya ang tao, madalas silang magkunwaring abala. Nagpanggap si Ran na abala sa pagligpit ng gamit, pinapatay ang kamera sa kamuling binubuksan. Tiniklop ang reflektor sa kamuling iniladlad, nilipat-lipat ang mga gamit, inayos muli ang mga alahas sa kabinet. Tinanggal ni Yuan Chen ang kanyang kurbata, gumulong ito sa kamay, saka iniabot sa kanya. Medyo nagulat si Ran. Payak na sabi ni Yuan Chen. Humanap ka ng lugar para ilagay ito. Lalong nagtaka si Ran. Naunawaan ni Yuan Chen ang kanyang tingin at dinugtungan. Mas kilala mo ang lugar na ito, tiyak alam mo kung saan may bakante. Ang mga damit ko, ako na ang mag-aayos. Hindi ito pinansin ni Ran, kaya't inilapag na lang ni Yuan Chen ang kurbata sa dresser, at nagsimulang maghubad ng vest. Narinig ang langit-ngit ng tela. Habang nakatitig siya sa nakarolyong kurbata, biglang tumunog ang alarm sa isip niya, isang masamang hinala ang unti-unting lumitaw. Mabilis niyang isinuksok ang kurbata sa isang drawer, saka hinarap siya. Balak mong manatili ngayong gabi? Maingat ang tanong ni Ran, pinipigil ang panginginig ng boses, halos makagat ang sariling dila. Nakasando lang si Yuan Chen ng manipis na itim na kamisa, bukas ang ilang buttons.
Malapad ang balikat, matipuno ang katawan, at mula sa kwelyo ay kita ang hubog ng kanyang muscles. Hindi na siya naghubad pa, tinanggal lang ang cufflinks, ibinaba ang tingin, at marahang umungol ng Esan. Nabalaho ang hininga ni Yaran. Kusa namang itinupi ni Yuan Chen ang manggas hanggang sa siko, ang kanyang malalim na mata ay matamang nakatingin. Sa kabahagyang umiti at sa mabigat na tinig ay nagsabi, "Hindi ko balak matulog mag-isa, asawa." Lumapit siya, halos dumikit. Nakasandal si Yaran sa kabinet, at natabig ang baso ng alak na ginamit niyang props, kaya't natumba. Lumakad si Yuan Chen at pinulot ang baso, ngunit ang natunaw na yelo ay nahulog sa pagitan ng karpet at kahoy na sahig, na naglabas ng tunog. Mabilis na yumuko si Yuan Chen, kinuha ang yelo, dumampi ito sa gilid ng binti ni Yaran, malamig na nagpayanig sa kanyang katawan. Bahagyang nanginig si Yaran. Ibinuhos muli ni Yuan Chen ang yelo sa baso, yumuko ng mababa, tuluyang inangkin ang kanyang paningin. Sa madilim na mata ay may nakatagong kahulugan na hindi mabasa. "Isang linggo na hindi ka pa rin ba handa?"